Hay mga Maricooks, nandito nga pala tayo sa aming dirty kitchen. Wag na kayong magtaka kung bakit dirty kitchen. Nagsasaing nga pala ako dito ng kalahating kilong bigas. Para nga pala ito sa gagawin kong buro. Bago ko nga isalang ito ay nauna ko nang hiwain ang sibuyas at ang bawang. Sinunod ko na nga lang itong luya dahil ito ay nakalimutan ko kaninang balatan. Pagkabalat ko nga nito ay hiniwa-hiwa ko na rin ng pahaba. Tahong nga pala ang isasahog ko rito at itong karneng baboy. At finally, kumulo na nga ang aking sinaing. Sinalang ko na nga pala ang kawali at nilagyan ko na ng mantika. Ginisa ko nga pala muna dito ay ang bawang. Pinapula-pula ko nga lang ito at sinunod ko na rito ang sibuyas. Pagkatapos nga ay hinalo-halo ko lang ito at sinunod ko na nga dito ang luya. Bago nga pala ang lahat, ang video na to ay 2 minutes and 43 seconds lang. Utang na loob, tapusin nyo naman hanggang dulo. Maawa na kayo. Sa tagal nga ng paghalo ko rito, inabot na ng pangangalay itong braso ko. Ang hirap talaga pag may videographer eh. I-instructionan mo muna, tapos ipopost, instruction ulit, post ulit. Kaya utang na loob talaga, tapusin nyo naman to hanggang dulo. Nung ginigisa ko nga itong karne at tahong ay nilagyan ko nga pala ito ng atsuete. Para naman hindi magmukhang lungad ang ating gagawing buro. Kung pamilyar kayo sa buro, ito nga pala yung kulay puti na para siyang lugaw. Sikat nga pala ito sa may Pampanga. Dito naman sa amin, karaniwan na ang kulay ng buro dito ay kulay pink. Hindi ko nga pala ito tinigilan ng kakahalo dahil masusunog ang ilalim nito kapag hindi mo to hinalo ng hinalo. Pagkalipas nga ng ilang minuto ng paghalo nito ay titimplahan ko na ito. Nilagyan ko na nga pala ito ng asin at itong pampaasim na Knorr sinigang mix. Nilalagyan po talaga ito ng Knorr sinigang mix lalo na kung kakainin mo na ito agad. Pag sinabi nga kasing buro ay matagal pa ang proseso nito. Kaya kung gusto mong kainin ito na agad-agad ay pwede mo naman siyang lagyan ng pangpaasim. Pagkalagay ko nga pala ng mga pampalasa nito ay hinalo-halo ko lang ulit ng maigi para naman mag-well incorporate ang ating buro. At ito na nga, naluto na ang ating burong kanin. Masarap nga pala ito sa pritong isda at sa mga nilagang gulay.